So ayan, good morning mga ka-proud. Nandito na ako ngayon sa aking kambingan, Dahil nga ako ay maraming purgahin, ayan. Eto, ginawa na namin ng kulungan, hindi pa namin tapos yung aking ginagawang kumpayan. So kung mapapansin nyo, yung aking kumpayan ay nakapaloob, no? Kasi pag naglagay ako ng trapal, walang sagabal dun sa labas. Lalo na kapag mahangin, tsaka maulan, ayan. So dito sa likod, pakita ko sa inyo. Ayan, nakatambak ako dito sa sako. Ayan, so naglalagay ako dito ng trapal kasi nga medyo malamig ngayon yung hanging amihan, no? So, yan yung aking mga medyo bansot na mga kambing. Bansot talaga dahil hindi nga naaalagaan sa pagpurga. So, yan. Kinulong ko na para hindi na madagdagan yung kanilang mga nai-ingest na mga parasite, no? So, hindi ko na sila pinapagala sa pastulan. So, nakakumpine na lang sila. Ayan. So, kahit hindi pa tapos yung aking kumpayan, pinagtsatsagaan ko na lang na ilagay dyan sa ano, sa gilid-gilid para hindi lumapat doon sa sahig na may dumi nila dahil hindi na nga nila kinakain. Ayan, tapos nandito yung aking aking pilay na kambing na hindi ko pa rin napapagaling. So bala ko sana dyan ay pamanhikan ko na lang. Hindi, joke lang. Tapos nandito si pakilala ko sa inyo yung aking kasama ngayon dito sa aking Good morning. farm, no? Sa aking maliit na goat farm. Ayan, so napakiusapan ko siya na stay muna siya dito, tulungan niya ako. Tapos pagka naayos na namin, ayun, saka na kami paplano ng iba pa namin pwedeng gawin dito sa aking maliit na farm. So yan, pakita ko sa inyo ulit yung aming nire-repair dito na yung bahay nga ng aking kambing, no? Medyo siksikan sila, tsaka ayan. Dahil ito ay bahay namin dati, so kinonvert ko na into goat house. Ayan. Ayan ang aking mga kambing, pakita ko sa inyo, ayan. So medyo hindi maganda yung kanilang katayuan, pero tinanggal ko na yung sahig doon sa ilalim, no, yung iba. Ito na lang part na to kasi nga kailangan ko pang magawa ng hagdan kasi medyo mataas to. Ang taas nito ay parang mahigit 1 metro mula sa lupa. Pagka tinanggal ko na yung sahig na yun, yun nandiyon sa ilalim. Tapos ang ginagawa ko na lang itong lamesa na to, yan yung papag na to, tapos yung lamesa na yan, yun lang yung nagsisilbing akyatan nila. Tapos itong sahig sa ilalim, yung dating sahig. Ayan, so medyo tumambling yung So wala na dito yung iba kong mga kambing, nagsigala na. Ayan. So yan, shout out. Ayan, so nire-renovate ko talaga to. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ayusin, no? Yung dapat. Naglagay din ako ng trapal dito kasi nga pag umuulan nababasa yung dito. So sa kambing kasi kailangan nila ng tuyo kasi parang napaka-stressful para sa kanila kapag basa yung lupa na tinatapakan nila. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga kambing, madalas nakapatong. Ayan, no? Ayan, gustong-gusto nilang nakapatong sila. Ayan. Ayan, Maysa. Shout out, Maysa. Shout out, Gagang. Ayan, si Gagang. Si Gagang. Gagang 1. Ayan, so yun. Ayan, may trapal siya dyan. Nilagyan ko siya ng trapal. Pero hindi nga lang maganda din pagka medyo mababa. Dapat talaga yung nakakalabas yung hangin, no? May exhaust yung hangin. Kaya yan. Medyo talagang malaki-laking kailangan i-repair para ma-improve yung aking kambingan. Hindi ko sinusukuan yung aking pagkakambingan dahil ito talaga yung hilig ko eh. Tsaka enjoy ako. Tsaka ang laki na ng pinaghirapan ko dito tapos isusuko ko lang ng ganun-ganun lang. So nandito yung aking mga ibang mga kambing, ayan. Yung iba, ayan, ay nagpaiwan tapos yung iba ay nandun, gumala na. May mga gumala na doon. Yun. Yun nandun sa nyug, kita ba? Ayan. So ayan guys, ito yung aking lumang goat house. Hindi ko na ni-repair kasi nga medyo mali ang aking style. So at least may mga natutunan naman ako dun sa aking mga pagkakamali kung paano ko gagawin. Kasi dapat mas angat yung tulugan nila tapos yung dumi nila
mas madali mong dukutin, no? Mas madali mong linisan yung kanilang bahay para mapanatili yung kanilang kalusugan na maayos. Kasi kailangan nating iiwas, ilayo natin sa posibleng ikapinsala ng ating mga alagang kambing. So dapat nalalaman din natin yon or natututunan din natin yon habang tayo ay nagkakambingan para mapalago din natin yung ating kambingan. Ayan. So pakita ko ulit sa inyo dito yung aking ayan oh. Ayan. So tatanggalin ko yan para yung init na yan ay tumama doon sa mismong lupa, ano, para yung mga parasite katulad ng mga bulate. Alam nyo yung mga bulate na yun, yung mga parasite na sumisira sa kambing, kapag nanatiling basa yung area ninyo, yun yung nakakasira sa mga kambing natin, no? Yun. Kasi yung bulate, mas dumadami sila kapag katuyo. Kaya mas dapat ilagay natin yung ating goat house doon sa naaarawan. Eto, kapag tinanggal ko ang dingding na yan, yung mga dingding na yan, pag sikat ng araw sa umaga, siguro mga alas 6, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, yan ay maiinitan. So, matutuyo dapat yung mga dumi nila, dapat nadadry. Yan. Yun. Shout out. Panguya-nguya ka lang dyan, ha. Ayan. Guys, pa-support nga pala, may channel din tong kasama ko, si Rans Aropo Vlog. So, hindi pa lang namin masyadong na-edit yung kanyang channel. Pero may mga upload na rin na video doon sa channel niya. Ayan. Rans Aropo Vlog. Ayan. Ito yung aking mga ibang kambing pa. Oh. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan si Dayan. Si Dayan. Ayan. Si Marie. Ayan si Amasuna. Ayan. So, tour ko muna kayo dito. Update ko kayo kasi parang pang ilang days pa lang namin to. 2 days, pang 3 days namin na ginagawa to. Nire-repair namin. Kasi nga medyo ano. Siguro mamaya mag-i-inject ako ng mga ito, baka maka-recover pa. May balik ko pa sila sa dating sigla. Ayan, dating sigla. Ayan. Yung mga payat, sobrang matamlay yung iba. So, baka mag-inject ako mamaya ng B-complex sa kanila, no? Para ma-recover pa natin, pwede pa tong maging pera. Kasi nasa 14 heads din to eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 pala. So sayang, napakalaking pera pa niyan kahit na hindi ganun kamahal. Eh, pera pa rin yan kung mapalaki, no? So, yun. So, dito sa aking goat house na to, tamang-tama talaga to, ideal, no? Andyan yung kambing, andyan yung goat house, tapos andito yung sampalok. Yan. At may bunga na rin yung mga sampalok dito sa aking area, no? Sa aking kambingan. Yan. So, to, may mga kahoy pa ako dito. Ito yung mga materialis ko. Tawag dito sa amin na itong puno na to ay minunga, no? Minunga. Yan. So, ito yung ginagamit kong mga materialis para gumamit ng kulungan instead na kawayan. Pero mas matibay ang kawayan. Kaya lang, ang sa akin kasi, baka may paggamitan pa ako ng ibang ano, pwede kong gawin para sa kawayan. Kaya ganito lang yung aking ginamit, bilog na kahoy minunga. Yan. And then, kung napansin nyo, no, wala na yung balbas ko kasi, ano eh, may nagpatanggal. Hindi, joke lang. Tinanggal ko lang talaga para ano, para magka love life na tayo. Wala kasing nagkakagusto pagka ano, madumi yung ating pes. Sabi nga pes. Yung ating face, ayan. Oy, shoutout nga pala kay Maturan Goat Farm, no? Sa Maturan Goat Farm. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa palaging pagsuporta. And then shoutout kay Idol Brave Body LB. Ayan. Kay Macau Vlogs, kay Idol Ronnie TV, kay Bernerada, kay Probinsyanong Astig, shoutout sa iyo, and kay Boy Makagala, Bertong Wapuha TV, pasyal ka dito. Inihintay kita. Then nagkaroon lang tayo ng ano, medyo nag-conflict lang sa schedule ko kaya hindi tayo natuloy nung nakaraan, di ba? Tsaka si ano, shoutout kay Boy Assorted. Ayan, Boy Assorted, pasyal ka dito. And then kay
Bostono. Yan, si Bostono. Shoutout sa'yo. Pasyal ka dito. Sino pa ba yung mga nagpapa-shoutout sa akin? Ah, kalimutan ko na yung iba. And kay Inday Karen TV, shoutout sa'yo. Pasyal ka dito. Yan. Ako ay nag-i-invite sa inyo na makapasyal kayo. Siguro this summer, okay na kasi medyo maganda naman yung kalsada pagka panahon ng tag-init. Pwedeng makaakyat dito, makalapit yung motor. Yan, pwede kang pumasyal dito at hihintayin kita dito, Lods. Ayan. Para naman maipakita ko sa iyo, may share ko sa inyo kung ito to si Rans Aropo Vlog, talagang nagulat siya kasi nung pagpunta niya dito, nakaya kong i-manage to ng kahit mag-isa lang ako kasi medyo matagal-tagal din talaga ako naghanap ng makakasama ko rito. Kaya lang yung iba, no? Medyo hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nila. Kaya hindi ko naman sila pinipilit eh. Maganda naman yung offer ko sa kanila kumpara doon sa iba na kasi nakahanda naman ako na magbigay ng nararapat, 'di ba, na yun yung compensation or salary. Tawag ba doon? Tama, salary. Yun. Kasi ang sa akin naman kasi gusto ko lang talaga ma-survive 'to. Kasi napakalaking advantage din ng pagkakambingan ko dito dahil dati yung kopra namin dito, yung nyug, 'di ba? Kung mapapansin niyo mga nyugan 'to eh. Yan oh, mga nyug yan, 'di ba? Kung mapapansin niyo mga nyug yan. Nasa ilalim ng nyugan yung aking kambingan. Ang magandang advantage dito, napakarami ng bunga, no? Dumami yung bunga ng aming nyug dito dahil una nalilinisan siya kasi kinukumpay ko yung mga ipil-ipil. So hindi na siya lumalagpas doon sa nyog, sa puno ng nyog kasi pinuputol ko siya. Yun nga yung tinuturo ko na sabi ko overhead dapat para hindi mamatay yung ipil-ipil. Yun. Nung nagkambingan ako dito, bago ako magkambingan, dati, nung wala pa pala. Nung wala pa yung aking mga kambing, umaani lang to, nagha-harvest lang kami dito ng aming kopra ng siguro nasa 3,000 pieces, no? 2,500 ganyan. Pero ngayon, ay nitong nakaraan, nag-harvest kami ng 7,000 pieces, no? At posibleng tumaas pa dahil yung iba ay namumunga na rin. Pero bukod doon, kahit na may namumunga na ng mga bagong tanim yung tatay ko, talagang kung itong kumpara dito sa dati naming mga puno na nyog na namumunga nung pagdating ko, mas marami, mas malaki yung increase ng harvest namin. Kaya yun, talagang ako mas sinasuggest ko sa may mga nyugan, no? Magkambingan. Kaya lang mahirap nga lang talaga. Kailangan nating magbako dahil may mga kapitbahay din tayo na sensitive. Dahil yung kambing medyo matakaw sa mga tanim. Gustong-gusto nila talagang kainin yung mga tanim ng kapitbahay. Ayan. So, yun. Ano pa ba? So, update ko na lang kayo sa susunod ulit kapag natapos namin to at nagawa ko yung design na gusto ko para dun sa mga nagkakambingan ay makuhanan din nila ng idea, no, kung paano nila gagawin. Basta ako, ang sa akin, dapat flat lang tong labas. Kung mapapansin nyo, flat lang tong labas. Ito, ikakat ko ulit to. Dapat panday siya katulad nito. Yan. Para kapag naglagay ako dito ng trapal, just in case na mahangin, maulan, or may hindi magandang panahon, nako-cover ko sila ng trapal. Pero ang kailangan talaga ng kambing open. Kailangan sila ay medyo maaliwalas sila dahil nai-stress sila kapag naaamoy nga nila yung kanilang dumi. Lalo na yung sinasabi nga na ang dumi ng kambing ay may taglay na ammonia. At yun nga yung sumisira sa kambing. Kaya kailangan nating iiwas sa ating mga alagang kambing. Yan. So, yon. So, dahil nga kami ay may ginagawa, ano, at talagang kailangan naming tapusin. Eto, kailangan ko pang i-repair to. Gusto ko pa rin tong ayusin. Dahil nga ito ay dahon lang ng nyug, no? Dahon lang ng nyug yung bubong. So baka magpalit ako ng yero. Dahil mas maganda pala yung yero kumpara sa dahon ng nyug dahil ang kailangan ng kambing ay naiinitan yung dumi nila. Dapat mapa-dry nyo siya, no? Maituyo nyo siya. Dahil kapag kabasa, yung mga dinudumi nila na itlog ng bulate or itlog ng mga parasite na sumisira sa kanila ay nabubuhay kapag kabasa. Lalo na yung mga naiihian nila, nagkakaroon yan ng mga
base sa observation ko, no, nagkakaroon siya ng mga maliliit na uod, no, na posibleng baka pumasok ulit sa loob nila, no. Yun din yung tinitingnan ko na baka yun nga din ang bumabalik doon sa kanila kapag ano kapag nabuhay na, ano. Tapos dito sa mga malapit-lapit na mga damo, kapag kinakain ng kambing yan, ah, yan din yung na-observe ko na talagang lumalaki yung tiyan nila. Kaya yun yung mga isa sa mga tinitingnan ko na dapat ay ah, maiwasan ko na may mga makain silang damo dito sa malapit sa kanilang goat house. Yan. So, yun lang mga ka-proud. End ko na muna, update ko na lang kayo. Hanggang dito na lang muna yung aking video. Update ko kayo sa susunod, ano, para maipakita ko ulit sa inyo kung ano na ba yung improvement ng aking kambingan. And salamat sa lahat ng mga silent viewers ko, sa lahat ng mga nakasuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo dahil talagang kung wala kayo, wala din naman yung aking channel. Ayan. Thank you very much and mabuhay. God bless.